buhay. Ano nang gagawin mo? Aangal ka na lang ng aangal? Issue of unfairness. How to handle, how to manage unfairness in our lives. Number 1, remove bitterness. Kaya kung feeling mo, Lord, parang unfair ka naman ang dami ko ng pagsubok Favorite mo ba ako sa pagsubok, Lord? That bitterness will not help you sa success na gusto mo mangyari. Bitterness will never make you a better person. Kung kailan okay ka na, nagsisimula ka na ulit, bumabangon ka na at nakakabangon ka na, dun pa darating yung mga taong naging dahilan ng pains mo dati. Pastora, bakit nga ganun? Bakit kailangan makita ko pa siya? Maybe God planned it para maipakita mo, ma-prove din your character. Kung gusto mong ma-experience yung ganda ng buhay, kung gusto mong ma-experience yung kalayaan, if you want to see the hand of God moving, let go of that bitterness. Pangalawa, reflect God. So to manage the issue of unfairness, i-reflect mo si Lord. Mukhang tingin ko unfair, pero may kakaibang move si Lord dito. So anumang pagsubok yung dinadanas mo ngayon, hayaan mong makita mo yung kilos ni Lord dyan. Tandaan mo, hindi porket mukhang pangit ang nangyayari, wala na dun si Lord. Minsan hindi nangyayari ang mga bagay, feeling natin unfair, pero pwede bang i-reflect mo muna si God sa nangyayaring yon? Kung may mabigat kang sitwasyon ngayon, listen to this. May ginagawa si Lord. Reflect. Napansin ko lang sa pagsubok ng buhay, hindi lahat kailangan mong kayanin. Most of the time, kailangan mong tanggapin at sumunod sa kung ano yung gustong gawin ng Panginoon. At naniniwala tayo na kapag nandun ka sa pagsunod, nandoon na yung pagpapala. Number 3, listen to this. Realize the purpose. Sometimes when we are so preoccupied with the pain of unfairness treatment, hindi natin makita yung purpose. Ang nakikita lang natin, nasaktan tayo. Kaya pala inalaw ng Panginoon mangyari yon. May dahilan si Lord, bakit ka andyan ngayon? May dahilan si Lord, bakit nangyari yan sa'yo? Hindi man natin agad maarok, but we need to realize the purpose. Because it's not about your pain. It's about God's purpose. It's not about your situation, but it's about His plan. It's not about what you want, but it's about God's will. It's not about your need, but it's about His power, His abilities to supply. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Let God handle it. Okay, tabi mo, si Lord na. Tandaan mo lagi, si Lord in control ng lahat. Di mo man alam ngayon kung paano ka i-vindicate ni Lord, but God will vindicate you. Sa mundong ito, may mga taong hindi ka gugustuhin. Huwag ka lang mag-stick dun sa nakikita mo. Sometimes, all we need is a different perspective. Lord, I'm not good enough. Tingin sa'yo ni Lord, no, you're enough. Lord, di naman ako kamahal-mahal, no? Maybe God is telling you, anak, tingin ka sa taas. May maganda pa akong plano sa'yo. Amen. Pwede ba natin palakpakan po once again ng Panginoon sa gabi pong ito? Amen. Palakpak po na para sa Diyos. Welcome po sa ating elliptical. Welcome po sa ating cutting edge. Dito po sa physical. Yan, sasabihin ko kasi physical. Can you greet the person near to you? Person na katabi mo. Yan. Kung hindi mo pa siya kilala, can you ask the name para at least mamaya magkakilala na kayo, alright? Okay, we're gonna build some friendship tonight. And of course, welcome po sa lahat ng mga nasa team online natin. Amen. At salamat sa Panginoon because we are gathered here right now. Alam ko may gagawin po ang Panginoon sa atin. Sino po dito na nararamdaman niya may gagawin si Lord ngayong gabing ito? At excited ka sa gagawin ng Panginoon. Amen po ba? By the way, welcome po sa ating mga fresh graduates at sa mga newly comers. Pwede ba ating palakpakan niyo ating mga newly comers right now? Ayan, nakikita natin sila banda dito. At sa mga fresh graduates po, congratulations. Dahil natapos mo ang takbuhin. Pero welcome also. Saan? Sa bagong mundo. sa totoong mundo, sa totoong buhay, okay? At ngayong gabing ito, I know na hindi nagkataon po ito
dinala ka ng Panginoon dito for a specific reason. I may not know it, pero naniniwala po ako sa kapangyarihan ng Panginoon, nakakatagpuin po tayo ngayong oras na ito. But there's one thing that I want you to do right now. I want you to open your heart and your ears to God. Dahil ngayong gabi ito, kakausapin po tayo ng Panginoon. Bubusugin muna tayo ni Lord spiritually bago tayo busugin sa ating physical na pangangatawan. Okay? Siyempre, we're gonna celebrate, we're gonna celebrate graduation, we're gonna celebrate life, celebrate natin yung victory ng ating mga kasama dito. Kahit po mga nasa online, okay? If you want to gather together, tapos pwede yun. Meron kayong pagkain lang dyan, pwede po yun. Let's have a fellowship, kahit po nasa online. So we are also on our final installment sa ating pong, yung may series kasi tayo ngayon sa Cutting Edge, and we call it trust issues. Ayan. Hindi ko alam, wag mo nang tignan yung katabi mo kung marami ba yung trust issues sa buhay. But yung topic na to, yung series na to, is all about trusting God with your issues. Yung mga issues natin sa buhay. Alam ko naman marami tayo yung issues sa buhay. Pero kailangan matutunan nating pagkatiwalaan ng Panginoon sa mga issues na yon. So the first week na ating pong tinapik ang series na ito, we talk about the issue of abandonment. Ayan. At dinil tayo ng Panginoon doon at pinakita sa atin ng Panginoon na maaari, may possibility, iwan ka ng mga tao, pero tatandaan natin na si Lord hindi ka iiwan. Okay? That's our conclusion there. Pangalawa po is last Wednesday, we talk about the issue of being unheard. Yung lagi ka nalang sinasoplak pag may sasabihin ka. Parang hindi ka binigyan ng karapatang magsalita. Okay? Gusto mo magsalita pero parang nag-hold back ka na lang din kasi wala naman, hindi naman kanila papansinin. At sinabi natin doon na maranasan man natin ang hindi marinig ng iba, hindi pansinin ng iba, tandaan mo si Lord, naririnig ka niya. Lagi sinasabi ng Panginoon sa atin at ipapaalala ng Panginoon sa atin, anak, I hear you. I hear your cry, I hear your sentiments, I hear your petition. Tatandaan natin si Lord, naririnig tayo. Even nga yung mga, alam mo yung dumating ka sa point na umiiyak ka, tapos tinanong ka ng kasama, ba't ka umiiyak? Tapos hindi mo ma-put into words, pero yung mga hikbi mo, nagpaparamdam doon sa kasama mo that you're in pain, you're not okay. Kahit yung mga ganong bagay, naririnig ng Panginoon yon. At dahil naririnig ng Panginoon, may compassion sa atin. So yung compassion na yon, magmo-move yon sa Panginoon para tayo ay tulungan. Ngayong gabing ito will be the last topic for this series. At ang gabing ito ay patungkol sa issue of unfairness. Ayan. Sino dito nakaranas ka na unfair na treatment lately? Di ba? Nakakaranas ka ng hindi patas na treatment. Hindi patas na pagtrato. Ganyan. Okay? Yung tipong you wanna be good naman, gusto mo lang magpaabuti, pero hindi talaga, parang pinaprovoke ka nilang wag maging mabuti. Alam mo yun? O kaya naman, nararamdaman mong, Lord, ang hirap namang maging mabuti sa mga taong to because, they're not good at you. So as we discuss our last topic po, I know na lahat tayo makaka-relate dito. Kasi in one moment of our lives, malamang nasabi mo na yung word na ang unfair naman. Yan. Whether bata ka or may edad ka na, nasabi mo yung Lord, ang unfair naman. Sino po dito nasabi mo na yung unfair ng buhay? Ganon. Life is unfair. Bakit? Kasi sa buhay natin nararanasan itong unfairness na ito sa ating buhay, no? But sabi ko nga, how we view life is how we live life. Ulitin ko how we view life is how we live life. So, kung nabu-view natin yung buhay, kung ang POV natin sa buhay ay laging, for example, ang POV mo sa buhay, laging survival of the fittest. Laging survival mode ka. Ganon yung ibubuhay mo. Okay? Ganon yung ibubuhay mo. Laging survival lang. Laging basta maitawid lang. Ganon. Pero kung ang view naman natin, ang POV naman natin sa buhay ay life is unfair, well, there's a tendency that you're gonna live life unfairly. May malaking tendency na hindi tayo, na ganun din yung ibuhay natin. If you view life na parang puzzle, alam mo yon, puzzle na parang laging kailangan sinosolve.
Ganon din yung gagawin mo sa buhay. Tuwing umaga, isosolve mo agad anong kakainin, may budget pa ba, ganyan, di ba? Minsan pastor, masama ba yun? Gano'n naman talaga yung routine ng buhay. Actually, yun yung routine ng buhay, pero baka minsan kasi nakakalimutan nating magpasalamat sa Panginoon. Because life is a gift from God. It's a gift to be enjoyed and not, ang tawag dito, and not like a math problem na parang lang kailangan mo lang laging isolve. So again, if how you view life is how you live life. If you view life as a gift, i-enjoy mo ang buhay. Kasi gift siya eh. Pero paano naman kung maganda yung pagtingin mo naman sa buhay? Pinanganak kang may maganda kang pagtingin sa buhay, pero hindi ganun yung naranasan mo. Sino po dito, dumating ka sa point, you're trying to be positive, pero puro negativity na talaga yung nararanasan natin. You believe that good things happen to good people, pero paano kung ang nangyari ay baliktad? Bad things happen to good people. Diyan po papasok yung issue ng unfairness. Pag sinabi mo yung issue of unfairness, it refers to treatment or outcomes that are perceived na merong unjust, may discrimination, unequal. Yan, diyan natin nararanasan yan eh. And yung unfairness na tinatawag, nagmamanifest siya in different ways. Say for example, may discrimination na naranasan ka, o para sa'yo, o para sa taong yon, unfair yon. O kaya naman, unequal access to resources. Bakit siya pwedeng kumuha ng kahit ano sa pantry, bakit ako hindi? Ganon, di ba? Bakit siya pwede niyang gawin to, pero bakit ako hindi? I think naranasan na natin yan kasi naalala mo ba nung nagreklamo ka sa nanay mo kasi yung mas matanda mong kapatid, kaya niya nang gawin yun, pwede niya nang gawin yun, tapos ikaw hindi. Okay, ang unfair naman ma, ang unfair naman dad, gano'n, di ba? Or maybe nakaranas ka ng bias treatment, kaya siya napaboran kasi kamag-anak. Ayan. Kaya siya napaboran kasi kapatid yan eh. Ano bang laban natin? Blood is thicker than water. Yan, ganun, okay? O kaya naman, kaya yan napaboran kasi naglagay yan. Ganun, di ba? Nagbigay ng pampadulas, ganun, okay? Pampabilis ng kung ano man. Alright? So lahat yan, pwede nating maranasan. Hindi kahit pogi at maganda yung katabi mo, hindi exempted yan. O, tignan mo. Sabihin mo sa kanya, hindi ka exempted. Okay? So yung last topic natin, we're gonna talk about this, hindi para i-trigger yung issue mo, kundi para matutunan natin kung life is unfair, kung hindi na natin to siguro maiiwasan, paano na lang natin i-handle yung unfairness? Paano natin i-handle yung unfairly or unfair situation sa ating pong buhay since yung pagiging unfair or yung unfairness may seem inevitable. Parang hindi na natin maiiwasan. Bakit ko sinabi hindi na maiiwasan? Because whether you like it or not, may mga situation, may mga tao na magiging unfair sa atin. May mga situations na magiging unfavorable sa atin. At ito yung naranasan ng pag-uusapan natin ngayon. His life can be viewed as an unfair life. Pero when God is in your unfair life, believe me, there's a twist. Ulitin ko, pag si God nasa buhay mo, kahit nararanasan mo yung unfair naman to Lord, maniwala ka, merong twist dyan. Because God is not yet done. If you're not dead sa unfair na treatment na yan, ibig sabihin si God hindi pa tapos sa'yo. May kaya pang gawin ng Panginoon. Sino po dito excited ngayon sa twist ng Panginoon? Amen ba? Sino dito excited ngayon, Lord? Tutulungan mo ako this time. Right? So there's a passage in the Bible, in the book of Genesis. Yan. Genesis chapter 45. Pero hindi ko muna babasahin yan. Let me share to you first his life. The name of this man is Joseph, the son of Jacob. Okay? Actually, para makilala mo siya ng maayos or maalala mo siya, siya yung tinatawag na Joseph the Dreamer. Right? And para mabigyan tayo ng backstory, sino ba si Joseph? At bakit niya ba nakita or bakit niya ba naranasan yung unfairness ng buhay? Si Joseph, technically, kung mapapansin natin, siya ang favorite ng kanyang tatay na si Jacob.
Oh, favorite pala eh. Di fair lang, di ba? Malalaman natin yan kasi when you read the first chapter ng buhay ni Joseph, makikita natin doon na si Jacob, binigyan siya ng robe na multicolored. Unique, ibig sabihin. Nagpapakita yon ng favoritism or ng super love niya yung kanyang anak. Eh si Joseph, meron siyang mga kapatid. Right? Meron siyang mga kapatid. There was one time, kaya siya tinawag na Joseph the Dreamer, kasi nanaginip siya. At ang panaginip niya ay galing sa Panginoon. Sa panaginip niya, after niya managinip, sinabi niya sa tatay niya, at narinig din ng mga kapatid niya, kung ano yung panaginip niya. Na yung mga kapatid niya, okay, symbolic kasi yung panaginip, pero paraphrase lang natin, yung mga kapatid niya, and even siya na tatay, will bow down to him. Time will come, they will bow down to him. So, syempre, kung ikaw yung kapatid at ikaw yung tatay, parang maababad trip ko, bakit kami lulod sa'yo? Ipantay-pantay lang naman tayo dito. Because of that, alam mo yung nagkakwento lang naman, alam mo yung nagkwento ka lang naman, pagkatapos nung nagalit sa'yo yung katabi mo, nagkwento ka lang naman eh. Kasalanan mo ba yun na napanaginipan mo yun, di ba? Kinento mo lang naman yung panaginip. And because of that, nagkaroon ng envy or jealousy yung mga kapatid niya. At first, pinatapon nila siya, okay, sa bangin. Actually, gusto nilang patayin itong si Joseph. Sa sobrang tindi ng selos. Sa sobrang tindi ng jealousy. Alright? Sa sobrang tindi ng insecurity nila kay Joseph. Kaya tatandaan mo lagi, insecurity kills. Ang insecurity, papatayan ng pangarap, papatayan ng tao. Di ba si Herod, sa sobrang insecurity niya, na may papalit sa kanya na mga anak niya bilang hari, anong ginawa niya? Pinapatay niya yung lahat ng anak niya, pati yung nanay ng mga anak niya, asawa niya. Sa sobrang insecurity niya, at dumating pa sa point, gusto niya ipapatay si Jesus Christ. Kaya nga nagpapatay siya ng maraming mga sanggol ng panahon na yun kasi hindi niya ma-detect sino doon yung papalit sa kanyang hari. Kaya sabi mo sa katabi mo, ingat ka sa insecurity. Ingat ka sa jealousy. Alright? So yun yung nangyari sa kanila. Pinagplanuhan nila ng hindi maganda ang kanilang kapatid. Pero they came to a solution na okay, wag na lang nating patayin. Ang gawin na lang natin, ibenta na lang natin siya. So, binenta siya as a slave ng kanyang mga kapatid sa isang Egyptian. So, itong Egyptian na to, of course, nag-journey sila. No, isa na siyang slave ngayon, no? Nag-journey sila at Joseph was taken as a slave to Egypt. Now, during the time na nasa Egypt siya ay nagtrabaho sa isang official ni Pharaoh na ang pangalan ay Potiphar. So, tagalinis siya doon, taga-ayos siya doon. Eh, itong si Joseph, pogi. Alam mo yun, lakas ng dating, ganun. Okay? Israelita lakas ng dating, ganun, tangkad, ganyan. So, ngayon, yung asawa ni Mr. Potiphar, na si Mrs. Potiphar, okay, ay na-attract sa kanya. So gusto niyang may mangyari sa kanila. So one time na si Joseph ay nasa loob ng kwarto, ginawa niya yung plano niya. Kaya lang, na-realize niya si Joseph, hindi siya bet. Alam mo yon? Hindi siya gusto. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niya i-commit yun. Una, si Joseph, hindi siya bet. Pangalawa, ayaw ni Joseph na mag-commit ng kasalanan. Kasi may asawa to eh. Okay? Dahil kilala niya na yung Diyos nung panahon na yon. Dahil si Jacob, yung tatay niya, pinakilala sa kanila kung sino ang Diyos. Ayaw niyang mag-commit ng kasalanan. Nung naramdaman ni Mrs. Potiphar na mukha siyang mapapahiya, ang ginawa niya, sumigaw siya ng sumigaw at hanggang sa dumating yung mga tao at binaliktad niya si Joseph. Sabi niya, re-rapin ako ng taong yan. Tingnan mo, no? Grabe naman yung pagiging unfair naman talaga ng mundo. Ano po? So ngayon, na what happened to Joseph? Dahil doon, siya po ay nakulong. Nakakilala ka na ba ng taong nakakulong, pero hindi naman niya kasalanan yung kasalanan niya? Or yung kasalanan na binibigay sa kanya? So itong taong to, he was accused wrongly of a crime na hindi naman niya kinumit and was thrown into prison. So what happened there?
So, nung nakakulong na siya, God gave Joseph a special ability to interpret dreams. So, successfully, na-interpret niya yung dream ng kanyang fellow prisoner, which led to them being restored to the position. Kasi ang nangyari, ganito, nung nagkaroon ng dream, itong prisoner na to, na-interpret niya. Pati yung baker, na-interpret niya din. So one time, itong si Pharaoh, meron siyang dream na walang maka-interpret sa mga wise men niya. Tapos, hindi naalala siya ng baker, nangako yung baker, wag ka mag-alala, ako bahala sa'yo. Kaso hindi tinupad yun ng baker. Pero naalala siya ng kanyang kasamahan. Sabi niya, mahal na hari, meron po akong isang kilala na magaling mag-interpret ng dream. And so from that prison, pinatawag siya to the palace at na-interpret niya yung dream ni Pharaoh. And because of that, napalaya siya at nakita ni Pharaoh, yung hari, ang kanyang talent. At sinabi niya, sa akin ka na magtrabaho. Sa palace ka na mag-work. So, young pro na siya. You're hired. Ganon. Okay? Alright? So, ngayon, ano nangyari? Dahil naging magaling ang Panginoon sa buhay ni Joseph, dumating yung time na nagkaroon ng matinding famine, hindi lang sa Egypt, kundi sa mga karatig na lugar. At dahil magaling si Joseph, nakapag-create siya ng emergency fund ng buong palasyo. Okay? Kaya kung nag-iisip ka, saan verse yung emergency fund? Ito, aralin mo yung ginawa ni Joseph dito. Nag-impok siya ng impok. Kasi yung dream ng Pharaoh, magkakaroon ng famine ng ganitong ilang taon. So because of that, nag-impok sila, nag-save sila na nag-save. Kaya nung panahon ng famine meaning panahon ng taggutom, tagtuyot, walang nakakain ng mga tao, yung Egypt meron. Kasi nga may emergency fund. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-emergency fund ka na. Okay. So sabi siguro nung katabi niya na fresh grad, wala pang trabaho, wala pang sahod. Alright. So what happened right now? Dahil sakop ng famine kung saan nakatira ang mga kapatid ni Joseph, nalaman ng mga kapatid ni Joseph at ng kanyang tatay na akala ay patay na siya, na ang Egypt ay may pagkain. So they went there, yung mga kapatid, at nung humarap na sila sa kanilang kapatid, na hindi nila agad na-recognize that it was Joseph. So sabi, pero siya, na-recognize niya na, mga kapatid ko to. And it really breaks his heart na nakita niya yung mga kapatid niya. For sure, no? For sure, na-recall niya lahat ng nangyari, di ba? He was a governor by this time. And kung titingnan natin sa posisyon niya, malamang sa malamang ang tawag dito, Chief Finance Officer. Yan. Kasi magaling siya nga doon eh. So to cut the long story short, na-recognize na siya ng mga kapatid niya. And they bowed down to him, asking for his forgiveness. Yung dream niya, dati, nung nasa bahay pa siya ng kanyang magulang, nangyari. They bow down to him, nanghingi sila ng sorry. Dito papasok yung babasahin natin ngayon. Genesis chapter 45 verses 4 to 5. Sabi niya, nung nanghihingi na ng sorry yung mga kapatid niya, sabi niya, "Come closer," Joseph said to his brothers. They came closer. Sabi niya, "I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt. But don't feel badly. Don't blame yourselves in selling me." Sabi niya doon, God was behind it. God sent me here ahead of you to save lives. So makikita natin dito, sobrang namang pangit naman ng grabe namang unfairness yung naranasan naman ng taong ito. How come that he was able to manage, ewan ko kung ikaw yon, makita mo yung gumawa sa'yo ng hindi katanggap-tanggap. Alright? Hindi ko alam kung anong gagawin mo. Pero dito sinabihan ni Joseph sila, don't feel badly about it. Don't blame yourself for selling me. God was behind it.
Di makikita natin dito, sobra yung unfairness na naranasan ni Joseph, but he was able to manage it properly, turning it into something that glorifies God. Makikita natin dito kung paano siya tinuruan ng Panginoon na ma-manage yung mga bagay, yung pain niya, yung unfairness na naranasan niya, na kung saan ma-turn niya ito para mag-glorify pa din si Lord. Now, I want to tell you right now, I may not be able or we may not be able to go back time. And alam mo yon, baguhin yung nangyari sa yung unfair na treatment. But I believe in my heart that in present time, at this moment, si Lord may kaya pang gawin. At si Lord may kaya pang ituro sa atin. Someone said, sabi niya, if we keep telling that life is unfair, but do nothing serious about it, then life will forever continue to remain unfair. Nakita mo na nga na hindi pala fair ang buhay. Ano nang gagawin mo? Aangal ka na lang ng aangal? Unfair naman, unfair naman. Now, we're gonna look at the passage right now at aaralin natin paano ba minamanage ang mga unfair treatment. Yan. Paano ba natin i-handle itong mga unfair treatment sa atin? Nang kung saan, pagka-handle natin ito, eventually, ay mag-glorify ang Panginoon. Sa mga fresh graduates dito, yung sure na sure ko nang ikaw yung matatanggap, pero hindi ikaw yung natanggap. Ganon, di ba? Parang, teka lang, parang hindi naman tama yun Alam mo yun? Sino dito naranasan mo nung nasa school ka? Sure na sure ka, ikaw yung nasa top na yun Ikaw yung nandun, ikaw yung awardee. Tapos hindi siya nangyari. Di ba? Ang sakit. Di ba? Parang hindi ka tanggap-tanggap Sino po dito, mga young professionals, naranasan mo ba yung dapat, pati mga ka-office mates mo, sure silang ikaw dapat yung ma-promote, tapos hindi ikaw yung na-promote? Kala ko dati sa pelikula lang nangyayari yun, nangyayari pala siya sa totoong buhay. How are we going to handle that? Paano natin handle yung mga ganong bagay? Paano yung nagpapakabait ka lang? Pero there's someone na kung saan pinaprovoke ka, maging mabait. Ang hirap kaya maging mabait sa mundong ito. Pero paano natin i-glorify si Lord kung di naman tayo magiging mabait, di ba? So let's learn from Joseph. 3 bagay yung ginawa niya dito para ma-handle niya yung issue of unfairness. Take that word, ma-handle. Hindi ma-remove. Bakit? Kasi ang unfairness, sabi ko nga, it's inevitable. Mangyayari na siya at mangyayari, wala na tayong magagawa doon. Pero how are you going to handle it? Nang kung saan, lalabas ka sa unfair situation na yon, that you are still glowing, alam mo yon? That you are still blessed, hindi ka winasak ng unfair na situation. Okay? Ngayong gabing ito, pag-uusapan natin to. Tapos, tignan mo lang, alin ka dito, ano dito yung kailangan mo pang ayusin? Itong area na to, ito yung bagay na kailangan ko pang ayusin. And then, let's ask the Lord later to empower us. So let's join in our message, issue of unfairness. How to handle, how to manage unfairness in our lives. Okay, number 1, tignan natin. Sabi dito, come closer to me, Joseph said to his brother. They came closer. So sabi niya, I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt. But don't feel bad. Don't blame yourself for selling me. Number 1, alam ko ito isa sa pinakamahirap, pero ito yung ginawa ni Joseph. Number 1, para ma-handle mo yung unfairness, number 1, remove bitterness. To manage issue of unfairness, dapat marunong kang mag-remove ng bitterness. Joseph has all the reasons to harbor bitterness in his heart. Kagaya ng kinuwento ko kanina, ikaw ba naman, simula pa lang, pagbalakan ka ng masama, ipatapon ka, ibenta ka, patayin ka, buti sana kung stranger, buti sana kung di mo kilala sarili mo pang kapatid, kamag-anak mo pa, malapit pa sa'yo, mahal mo pa. Kapatid mo yun Mostly sila dapat yung kasangga mo, tama ba? Mostly dapat sila yung una mong kadikit Pag may nangyayari hindi maganda sa'yo, dapat sila yung tagapagtanggol Pero hindi yun nangyari. At isa sa pinakamahirap tanggapin pagdating sa pagiging unfair, minsan kadugo mo ang gagawa sa'yo niyan. But in those moments, in the moment of cruelness sa mundong ito, try to remove bitterness.
Si Joseph, he never tasted bitterness in his life. Ikaw, anong gagawin mo? Mabilis lang, sabi mo sa katabi mo, anong gagawin mo kung yung taong sumira ng buhay mo, makita mo ulit? Sabi niya, sasaksakin ko. Joke lang. Kriminal. Mamamatay tao. Joke lang. Di ba? O sa mga may ka-relationship dito dati na hindi naging successful, anong gagawin mo? Kung makita mo ulit, yung taong nanloko sa'yo, yung taong minahal mo pero hindi ka minahal ng tama. Alam mo yun? Minahal mo ng tama pero hindi sa'yo binigay yung tamang pagmamahal, no? Unfair. Anong gagawin mo? Ihirapan mo ba? Titignan mo ba sa mata? Na tila baga na gusto mong matanggal ang kaluluwa niya habang tinititigan mo siya? Ganon. Anong gagawin mo kapag yung nabook mong angkas ay ex mo, tapos yung gamit niyang motor, ikaw pang nagbigay? Ang masakit nito, pinagbayad ka pa. Anong gagawin natin? Di ba? Lahat ng yan pwedeng mangyari. At this time, nakabangon ka na. Parang si Joseph. At this time, may kakayahan kang gumante. At this time, may kakayahan kang palubugin siya. Will you do the same? Or will you do that? Will you be a better person? Or will you be a bitter person? It's your choice. But my suggestion and God's suggestion, ang transcription, ang tawag ito, ang ibibigay niya sa ating klase ng treatment, remove mo yung bitterness. Hindi ko sinasabing hindi ka masasaktan. Wala namang sinabi dito hindi nasasaktan si Joseph eh. Pero hindi siya nagpaka-bitter. Hindi niya hinayaan malubog siya sa bitterness. You know, bitterness will never usher you from that prison to palace experience. From that promotion, from that success na hinahangad mo. Kaya kung feeling mo, Lord, parang unfair ka naman ang dami ko ng pagsubok Favorite mo ba ako sa pagsubok, Lord? That bitterness will not help you sa success na gusto mo mangyari. Bitterness will never make you a better person. O real talk muna tayo. Alam mo naman pag bitter ka pa or bitter ka na. Ramdam namin pag bitter ka pag kinakwento mo. Alam mo yon? Kailan yan nangyari? 20 years ago. 20 years ago, no? Pero ramdam na ramdam namin yung galit talaga di ba? And minsan pa naman ang buhay, it has its way to test us. Yung hindi mo naman inaakala, makikita mo pa. Pansinin mo, most of the time, kung kailan okay ka na, nagsisimula ka na ulit, bumabangon ka na at nakakabangon ka na, dun pa darating yung mga taong naging dahilan ng pains mo dati. Dun pa darating, dun magpaparamdam yung mga taong hindi ka tinreat ng tama. Alam mo yun? O di kaya, pwede nating tignan siya ng ganon, ano kaya to? Bakit malapit sa akin to? Kasi nakabangon na ako. Diba? Sino dito naranasan mo yung maliitin ka ng kamag-anak mo? Alam mo, walang mangyayari sa'yo. Yagit ka forever. Alam mo yun? Di kaya yaman, wala kang usad sa buhay. Tapos ngayon, umuusad ka na. Di ka naman nagmamayabang, pero nakikita mo, umuusad na, no? Tapos naging mabait na siya sa'yo. Ganyan talaga ang buhay. So yung sa tabi mo, ganyan talaga ang buhay. O di kaya, may Diyos na nagplano ng lahat. What? For what? Bakit niya kailangan makita ulit? To take revenge? No. To prove to that person, to those people, that you are still a better person before, during, and after the pain. Uulitin ko. Pastora, bakit nga ganon? Bakit kailangan makita ko pa siya? Bakit kailangan magkadaupang palad pa kami? Bakit kailangan makapag-usap pa kami? Kagaya dito kay Joseph. Maybe God planned it para maipakita mo, ma-prove din your character. Kasi character grows Pag merong mga crisis,
When sabi nga natin, di ba, when trouble grows, character shows. So napapakita ang character eh. Mapoprove mo talaga you're a better person even if you're in that pain or before that pain, during that pain, and even after that pain. Naalala ko may laging pinapost si Bishop. Sabi niya ganito, do not be like the person who hurt you. Bantayan mo lagi yung sarili mo. Baka kakasisi mo sa kanya, nagiging ganon ka na din. So do not be the person who hurt you. Be better than him or her. Be better than that situation. Bakit ano bang plano ng Panginoon? Kung mapapansin niyo po, si Jacob, balik tayo sa tatay. Si Jacob, naalala niyo yung buhay ni Jacob? He wrestled against God. At pagkatapos niyang ma-win yung victory niya, sabi ng Panginoon, sabi ng angel of the Lord sa kanya, tama naman, ang Panginoon din yun. Sabi sa kanya, your name is no longer Jacob, but Israel. No, ano kaya pinakamagandang plano ng Panginoon? Pagdating kay Jacob, tapos sa mga anak niya, that's actually the start of Israel. Simula ito ng Israel, ng angkan ng Israel. Kaya pala, si Joseph ang pinili ng Panginoon. Kasi bakit? If it's gonna be like yung mga brothers niya, baka hindi ganito ang kwento. Well, hindi ko naman masisisi kung halimbawa ikaw naranasan mo yung ganito tapos mabadrip ka. Hindi ko naman kasi ramdam yung pain na nararamdaman mo. But this is something that we need to think about. Kung magpapaka-bitter ka, sabi ko nga, it's your choice, pero maniwala ka. Kung gusto mong ma-experience yung ganda ng buhay, kung gusto mong ma-experience yung kalayaan, if you want to see the hand of God moving, let go of that bitterness. Hayaan mo si Lord ang mag-vindicate sa'yo. Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos dun sa situation mo. Kasi kung gaganti ka, ganti mo na yon. Wala na yung ganti ni Lord. Pero kung hindi ka gaganti at hahayaan mo ang Panginoon, ay maniwala ka, mas matindi ang ganti ng Panginoon. Bahala na siya doon. Basta ikaw, Lord, tanggalin ko tong bitterness. Alam mo kung bakit? Sabi nga nila, pagdating daw kasi sa bitterness, bawa, bitter ka, you don't want to forgive eh. Kaya nabubuo yung bitterness kasi you don't want to forgive. Pagdating daw sa bitterness, may kinalaman siya sa forgiveness. Hindi mo siya i-express. Kasi pasara hindi naman siya nanghihingi ng sorry. Pangalawa, hindi niya deserve na mapatawad ang sama-sama ng ginawa niya sa akin. Alam mo, yung taong yun possible, nakalaya na siya sa buhay niya. Pero ikaw, na nag-harbor ng bitterness, ikaw yung nakakulong sa imprisonment or sa prison of bitter heart. And God doesn't want you to be like that. Kaya gusto ng Panginoon, i-remove natin to. Starting today, give yourself a gift. Palayain mo yung sarili mo sa ampalaya ng buhay. Ang ampalaya, kinakain yan, masustansya yan. Pero wag mo isabuhay. Palayain mo yung sarili mo sa bitterness. Sabi mo sa katabi mo, palayain mo na. Palayain na natin, okay? If you want to handle properly itong issue na to, unfairness, number 1, remove natin yung bitterness. Alam ko hindi magiging madali. But let God help you process it. At sabi ko nga, ang lumabas dito, character ni Joseph. Mabait na noon si Joseph. At even nangyari sa lahat ng yun, mabait pa rin siya. Mapagkakatiwalaan na noon si Joseph. Tama, si Joseph. Pero after that, napagkatiwalaan pa rin siya ng Panginoon. So number 1, remove bitterness. Pangalawa, verse 5. Sabi niya, don't feel badly. Don't blame yourself for selling me. God was behind it. Alam ko, hindi madaling gawin yung number 1. Kaya itong second point natin, ang tutulong sa atin. Pangalawa, reflect God. Sabi niya, God was behind it. So to manage the issue of unfairness, i-reflect mo si Lord. Sabi niya dito, don't feel badly, don't blame yourself for selling me. God was behind it. What a statement. Parang sinasabi ni Joseph, don't worry, brothers, mga bro, huwag yung sisihin na yung sarili nyo. Naiintindihan ko, si Lord ang may pakana ng lahat ng ito. Sorry pero parang siguro gusto sabihin ni Joseph,
biktima lang din kayo ng plano ni Lord. Alam mo yun, nakasama kayo sa plano ni Lord. What an innocent statement. Amen ba? What a statement of a person na kung saan hindi talaga nag-harbor ng bitterness. Napansin ko lang, yung mga taong nire-reflect nila lagi si Lord sa nangyayari sa buhay nila, nagiging innocent sila sa galit at paghihiganti. Kasi nakikita nila, teka lang, may kakaibang move si Lord dito eh. Hindi ito nangyari sa akin, hindi ko natanggap to, pero may kakaibang move si Lord dito. Mukhang tingin ko unfair, pero may kakaibang move si Lord dito. So anumang pagsubok yung dinadanas mo ngayon, hayaan mong makita mo yung kilos ni Lord dyan. Tandaan mo, hindi porket mukhang pangit ang nangyayari, wala na dun si Lord. Because si Lord ay omnipresent. He can be everywhere. He can be in the toughest part of your life, in the hardest part of your life, and He can also be nandun sa happiest part of your life. Hindi porket hindi mo na, Lord, parang wala ka naman dito, or hindi ko nararamdaman to. Hindi porket ganun, yun totoo yun. Hindi ganun. Hindi totoo yun. Lagi ko to sinasabi, I have this, parang figurine siya. Kapag nababatrip na ako dati sa office, alam mo yun, parang feeling ko unfair. Pag feeling ko hindi naman tama yun and all that. Pagkaupo ko, meron sa ilalim ng desktop ko, nakalagay doon, relax, God is in control. Sabi mo sa tabi mo, relax. God is in control. Reflect mo si God. Reflect mo lagi. Sino dito nag-apply ka sa favorite mong company, hindi ka natanggap? Tapos bad trip ka, sama-sama ng loob mo, feeling mo wala nang tatanggap sa'yo kasi kung sa company yun, hindi ka natanggap, paano pa sa iba? Mga ganun, di ba? Alam mo, same sentiment yan ng isang taong na broken-hearted. Kung ako niloko niya, kung ako hindi niya minahal, kung kami hindi naging forever, sino pang tatanggap sa akin? Hello? Okay ka lang? Sino naman katabi mo? Ang ganda niyan. Ang pogi niyan. Oh. Kamahal-mahal naman yan. Pwede bang wag mong saraduan yung kayang gawin ng Panginoon? Can you just reflect God on it? Baka kaya kami nag-break kasi gusto na ni Lord tapusin yung kahibangan ko. Alam mo yun? Baka kaya hindi natuloy yung sitwasyon na yun na hinihintay-hintay ko kasi may ibang plano ang Panginoon. Sabi ko nga, di ba, nabanggit ko ata yung one time nagpipreach ako dito. Isa sa indication kung gusto ni Lord, bawa magta-travel. Isa sa indication kung gusto ni Lord, nagpo-provide siya. Kaya pag sabi ko, Lord, gusto ko mag-travel. Pero wala pang ganito, wala pang ganyan. Lord, pag gusto mo to, alam ko magpo-provide ka. This year, dapat babalik kami in Japan eh. Hindi naman, ang daming hindi provision ni Lord. Nagkaroon ng, ang tawag doon, nagkaroon ng malawakang, parang flu sa Japan. Ganyan. Tapos, yung kinamatay daw ni Barbie Hsu, yun, ganon. Okay, tapos, daming aberya. And then one time, may dinidisciple kasi akong taga-Japan. Sabi ko, totoo ba to? Itong mga balita. Sabi niya, opo, pastora, totoo po yan. And then when she replied to me na, opo, pastora, totoo po yan, I received God's no that day. Unfair ba? Lord, gusto ko lang namang mag-relax. Lord, gusto ko lang naman ganito. Lord, gusto ko lang ganyan. And then God spoke to me. Kasi dapat kasama po namin yung mga anak namin that time. Can you put rest sa mga anak mo sa lugar na pupuntahan nyo? Minsan hindi nangyayari ang mga bagay, feeling natin unfair, pero pwede bang i-reflect mo muna si God sa nangyayaring yon? Kung may mabigat kang sitwasyon ngayon, listen to this. May ginagawa si Lord. Reflect. Panahon ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Dahil hindi sila sumamba doon sa Diyos-Diyosan na pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar, nahuli sila. Tapos sabi ni Haring Nebuchadnezzar, pag di kayo sasambay, papatapon ko kayo sa pugon na yan. At papainitan ko yung pugon na yan 7 times the usual. Sabi nila, pasensya na mahal na hari.
Kahit ipatapon mo pa kami dyan. Una, alam namin, ililigtas kami ng Diyos namin. Pero pangalawa, kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin po kami sasaba sa Diyos-Diyosan na inyong binigay. Pinatapon sa fire furnace. In-stop ba ni God? Hindi ba niya naranasan? Naranasan nila. Pumasok talaga sila sa pugon. But alam natin yung story. 3 silang pinapasok. Shadrach, Meshach, and Abednego. Tumayo si Haring Nebuchadnezzar kasi nakita niya. Di ba 3 lang yung pinatapon natin? Opo. Bakit may pang-4 na nakikita ako? And then paglabas nila, walang sunog, unharmed, ni man lang daw yung balahibo, ni hindi sila nangamoy. Di ba pag yung hair mo na ano yan, nasunog, di ba mabaho yan? Ni hindi man lang daw sila nangamoy na ganun. Bakit? Malinaw sa kanila, may Diyos silang kasama. Amen po ba? So hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon, pero sana maging malinaw sa'yo, kasama mo si Lord. Ipatapon ka man sa fire furnace, o kaya mala Daniel na ipinatapon sa lion's den. Ganun din yung dahilan. Hindi rin sumunod kay Nebuchadnezzar kasi kilala niya yung Diyos na dapat niyang paglingkuran. At the end of the day, lumabas si Daniel from that lion's den. Naging pet niya yung mga lion. Bati sila. Napansin ko lang sa pagsubok ng buhay, hindi lahat kailangan mong kayanin. Most of the time, kailangan mong tanggapin at sumunod sa kung ano yung gustong gawin ng Panginoon. At naniniwala tayo na kapag nandun ka sa pagsunod, nandoon na yung pagpapala. Isn't it amazing that we have a God na kung saan siya yung nag-orchestrate ng lahat? He knows the big picture. Ngayon, pwedeng unfair. Di mo maintindihan. You may not understand na kung nasaan kang path ngayon, Lord, ba't ganito? Sumunod naman ako sa'yo. Lalo naman pag Christian ka na, ganun. Lord, sumunod naman ako sa'yo. Nagtatanim naman ako. Kapag malinaw sa'yo, you're following God. Tandaan mo, God sees the big picture. He sees the full scope of your life. And His plans are full of goodness and grace. Kaya kung hindi maganda yung sitwasyon mo ngayon, sabi mo sa katabi mo, wait lang. Di pa tapos. Of course, hindi natin nakikita agad yun. Hindi naman tayo si God. Kaya nga, importante, i-reflect mo ang Panginoon. Sabi niya dito, God was behind it all. Si Lord ang may pakanan ng lahat. Kaya sa susunod, nahaharap ka sa problema. Sa susunod na merong unfair na situation, don't magnify that situation. Magnify God in your situation. Don't magnify your problem. Magnify God who is the problem solver. Remember this. Naisip ko ito nung nakaraan lang. Life may be not fair, but God is. Sana lumabas yan sa PowerPoint natin. Ulitin ko. Life may not fair, but God is. Definitely, not in your definition or term, but in His. At okay lang kahit sa Kanya yung definition or term. That's enough. For now on, ipagpasalamat mo. Lord, hindi man maganda o maganda man yung mangyayari sa akin, alam ko hawak mo ko. So I'll be thankful. Because I may not understand it all, pero alam ko, Lord, hawak mo ko. At enough na yun sa akin. Now, before I go to the third point, let's hear a testimony from one of our cutting edgers. Kung paano nangyari ang magagandang sitwasyon sa buhay niya. Pero paano muna niya na-survive yung hindi magagandang sitwasyon. So I want to call on Brother Alan Cruz. Good evening po. Adik sa online sabong, adik sa droga. Yan ang buhay ko noon. Lahat ng meron ako nawala sa maling gawa at bisyo. Bahay, negosyo, motor, lahat nawala, lahat naubos. Lahat ng meron ako at lahat ng napundar ko,
Sa isang iglap, nawala. When I came to my senses, lahat, zero balance. Gusto ko nang bumawi sa buhay, kaya naisipan ko mag-apply ng trabaho. Pero hindi madali. Kasi mismong pagkuha ko ng requirements, wala ako. Inuutang ko pa sa magulang ko. Pero si Lord, magaling siya. Dahil doon na pala ang start ng pagbabago sa buhay ko. Dahil sa inaplayan ko ng work, doon din nagkaroon ng opportunity na may-invite ako sa Amazing Hope. Sa panahon na down ako, wala na ako. Doon ako nakalapit sa Panginoon. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Nag-decide ako lumapit ulit sa Lord. At sa paglapit na ito, hindi na ako nag-aksaya ng pagkakataon. Natuto din ako magbigay at magtanim kay Lord kahit walang-wala ako. Dahil naniniwala ako, nung wala ako, si Lord lang ang meron ako. Kaya ibibigay ko ang lahat para sa Lord. Ako na wala noon, ngayon unti-unting inahon ng Lord sa tulong ng pagiging tapat ko sa Lord. Sa aking pagbibigay through my tithe and offering, nakumpleto ko din ang expansion ko. Kaya patuloy ang blessing ng Lord sa buhay ko, nabalik ako sa pagninegosyo at maayos na buhay. Yung motor ko, napalitan at ginagamit ko na sa pagtatrabaho ko. Kung saan umaapaw ang pagpapala niya, from nothing to something, all glory to God. Tunay ngang kikilos si Lord sa buhay natin basta tayo sa Kanya ay magtatapat. Glory to God. Hello. Sorry, pinaprepare ko pa yung offering ko. Hello, yeah. Good morning, Kating Edgers. No? Salagang natutuwa tayo dahil minsan tayo makarinig ng mga ganyang testimony pero may iyak ka talaga no? Kasi kita mo naman yung ginawa ng Lord sa buhay ni Alan. No? So, even naman bawat isa sa atin or baka dumadanas ka ng problema, pagsubok, laban ng buhay just like this. Or gusto mong bumawi kay Lord, di ba? Or gusto mo nang mag-start na magtiwala kay Lord. Amen ba? So yung mga nagtiwala sa online sabong, dating may motor, nakabike na lang ngayon, di ba? Dating may kotse, naglalakad na lang, di ba? What if, di ba? Ito maganda, nagtiwala kay Lord, dating naglalakad, may motor na. Di ba? Dating may motor, may 4 wheels na. Kasi nagtiwala kay Lord. So, hindi ko naman sasabing instant to, pero may plano si Lord sa'yo. Kasi the moment na binibigay mo kay Lord, hindi ka niya makakalimutan. Amen ba? So, tayong lahat po ay may ready po ng ating mga offering. Even dyan sa online, meron po tayo sa GCash na ipa-flash dyan. And let me pray for you mga kapatid. Tayo pong lahat ay yumukat panalangin. Lord, salamat Lord sa gabing ito, Panginoon, sa kapatid ko na ito na magtatapat, magbibigay ng offering po sa inyo, O God. Lord, nakikita niyo, Lord, yung puso ng kapatid ko na ito, na gusto niyang bumawi, gusto niyang magtanim, gusto niya, Panginoon, na lumapit at bumalik sa iyo. Lord, ano man yung panalangin ng kapatid ko na ito, let your will be done, O God. Let your will, Panginoon, ay umapaw, O God, at patuloy na makita ang presensya niyo, Lord, sa kanyang buhay, O God. Lord, ano man yung mga tinataniman niya, graduation, business, career, or even kaligtasan ng kanyang pamilya o kaligtasan, Panginoon, ng kanyang mga kaibigan, ano man itong tinataniman niya, Panginoon. Father, in the name of Jesus, I declare provision, prosperity, breakthrough upon breakthrough, O God, favor upon favor, Lord, sa buhay ng kapatid ko na ito, God. Lord, Father, in the name of Jesus, Lord, ito ay binibigay namin, Lord, ng buong puso sa aming binabalik ang aming offering, O God. Salamat, Lord. Sa inyo namin, Lord, binibigay lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay makakapagbigay.
na-bless sa testimony ni Alan. No? Parang wala naubos na pero galing. Dahil ni-reflect niya ang Panginoon sa mga nangyari sa buhay niya. Bumalik din siya kay Lord, di ba? At doon nagsimula ang breakthrough. At patuloy na magbe-breakthrough pa. At naniniwala din tayo po yan. No? Alam niyo bakit natin to tinatanong? Kasi we also telling to God, Lord, nire-receive ko yung word mo ngayon. Gusto kong mangyari to sa buhay ko. I don't wanna live my life in bitterness. I wanna reflect you in my life. So hayaan natin na patuloy yung ating ding offering ay maging dahilan para, alam mo yun, lumaya tayo sa kung anumang mga nagpapahirap sa atin, nagpapasikip sa ating buhay. Alam mo yun, nagpapasikip sa ating damdamin or sa ating dibdib. So, we're gonna go to the next or to the last point ngayong pong gabing ito. Sabi ko kanina, paano natin i-handle, i-manage ang issue of unfairness. Number 1, ano daw po yun? Remove bitterness. Pangalawa, reflect God. Tatandaan mo lagi, hindi mo man pa maintindihan, si Lord alam niya na. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. But number 3 and last, sabi niya dito, but don't feel badly. Don't blame yourself for selling me. God was behind it. God sent me here ahead of you to save lives. For you to manage unfairness situation. Number 3, listen to this. Realize the purpose. God will, tayong mga tao, lagi natin itatanong, Lord, bakit ito nangyari sa akin? Bakit ako pa yung naloko? Bakit ako yung nabudol? Bakit ganito, God? But kakatanong mo, eventually sumasagot sa iyo si Lord at marirealize mo, okay, yun pala yun. So to manage an issue of unfairness, we need to realize the purpose. Isipin mo ang dahilan ni Lord sa paglagay niya sa iyo or pag-allow niya na mangyari ang mga bagay na yun. So going back sa ating pong topic, in verses 6 to 8, sinabi niya dito, there has been a famine in the land now for 2 years. The famine will continue for 5 more years. Neither plowing or harvesting. Sabi niya, kahit magtanim kayo, wala kayong aanihin. At wala na rin naman kayong pangtanim kasi natuyot na, pati lupa tuyot. So God, sabi niya ganyan sa verse 7, God sent me on ahead to pave the way and make sure there was a remnant in the land. To save your lives in an amazing act of deliverance. Sabi niya, verse 8, so you see, it wasn't who sent me, or it wasn't you who sent me here, but God. He sent me in place as a father to Pharaoh, put me in charge of his personal affairs, and made me ruler of all Egypt. Habang kinakausap niya ang mga kapatid niya na dapat ang sinasambit niya ay bitterness. Dapat ang sinasambit niya ay yung ginawa niyo sa akin. Okay, lahat ng panunumbat ay pwede niyang sabihin. Pero instead na yun ang sinabi niya. Instead na yun ang lumabas sa bibig niya. Ang lumabas sa bibig niya ay purpose. Bakit nangyari ang lahat? I want to tell you this. God is the best teacher that will not tell you that you are already in the classroom. Magugulat ka na lang at marirealize mo na lang, shucks, tinuturuan ako ni Lord. Mararamdaman mo na lang, tinuturuan ako ni Lord. Ay, pinapromote pala ako ni Lord. Ay, pinaparanas pala sa akin ni Lord yung promised land. Kaya pa lahat nangyari to because He wants me to save lives. Sabi niya doon, no? Kaya niya ako pinauna because He wants me to save lives. Kaya pala ako nauna. Hindi nga lang maganda yung kapamaraanan para mapunta ako kung nasaan tayong lahat ngayon. But regardless ng kapamaraanan, nangyari pa din ang purpose ni Lord. At ano yon? Iligtas sila. Hala ko, pinatapon lang ako. Pero ang totoo, pinauna lang pala ako ni Lord. Kasi darating yung famine. Darating yung mga kamag-anak ko at gagamitin ako ni Lord para hindi sila magutom at para iligtas sila sa famine. Sometimes when we are so preoccupied with the pain of unfairness treatment, hindi natin makita yung purpose. Ang nakikita lang natin, nasaktan tayo. Hindi tama yung ginawa sa atin. Pero sabi ko nga kanina, dun sa unang quote na binasa natin, if you're gonna just tell that life is unfair,
and you're not gonna do anything about it, life will continue to be unfair. Pero dito, ang ginawa niya, instead of seeing life as an unfair, instead of seeing that his life is unfair, na-realize niya lang yung purpose ng Panginoon. Ano pa ang tawag dito? Saan ka pahuhugot ng drama mo, ng bitterness mo, kung naintindihan mo na lahat, bakit inalaw yon ng Panginoon? Maya Angelou once said, "It may be unfair, but what happens in a few days, sometimes even a single day, can change the course of a whole lifetime." Who would have thought na ang isang Joseph na pinatatapon, binugbog, binenta ng kanyang mga kapatid, ay magiging mataas na opisyalis ng isang hari? Kaya alam mo kapatid, naniniwala ako, hindi pa tapos sa'yo si Lord eh. Who would have thought na yung dating mababa ang tingin sa'yo ng kamag-anak mo, yung dating walang naniniwala sa'yo, darating yung time, boss ka na nila. Darating yung time ikaw na nagpapasweldo sa kanila. Darating yung time ikaw na yung, alam mo yun, ikaw na yung mas angat sa kanila. Kaya pala inalaw ng Panginoon mangyari yon. Kaya kung feeling mo, Lord, bakit mo naman inaalaw to sa atin? Wait ka lang, kasi may purpose pa ang Panginoon. Kaya pala nauna kang naging Christian. Ikaw yung unang humatak, sumalo, lahat ng persecution. Kaya pala ikaw yung nauna. Kasi eventually, yung mga kamag-anak mo, yung circle of friends mo, ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa kanila. Kaya pala nauna ka sa pagsubok na yan. Kasi gagamitin ni Lord yan. Kasi may mga kaibigan ka na lalapit sa'yo, kapareho ng pagsubok, dahil napagtagumpayan mo na, pwede kang mag-advise sa kanila at makapag-minister sa kanila. Sa disciple mo man, kaibigan mo man, kapwa mo man leader. Kaya pala ikaw yung unang pinayaman ni Lord. Hindi para maging selfish, kundi para gamitin ka niya na pagpapahala sa marami. You need to realize the purpose. We need to realize the purpose. Kaya pala hindi napunta sa akin yung promotion na yun. Kasi tatawagin na pala ako ni Lord para mag-full time. Imagine, kung ako yung na-promote doon, after that promotion, I receive a confirmation. After na ma-promote yung ka-office mate ko, I receive a confirmation kay Lord na mag-full time na ako. Malamang sa malamang, kung ako yung na-promote, hindi pa rin ako siguro full-timer ngayon na naglilingkod sa Panginoon. Sometimes you need to realize the purpose. Bakit di kami nagkatuluyan? Realize the purpose. Baka blinded ka lang, baka malala na pala yung pagkaka-red flag niya, masyado mo lang, alam mo yun, pinagtatakpan ng iyong pagmamahal. Pero eventually, nakita na ng Panginoon, nak, mawawasak ka dyan. Kaya ngayon pa lang, iiyak ka. Pero tatanggapin na ng Panginoon na umiiyak ka, na buo ka. Kaysa umiiyak kang wasak ka na. We need to realize the purpose. May dahilan si Lord, bakit ka andyan ngayon? May dahilan si Lord, bakit nangyari yan sa'yo? Hindi man natin agad maarok, but we need to realize the purpose. At kung makikita, meron ako kaming kausap nung one time. He was really changed by God. He's part of the LGBT community. And he was changed by God. Walang nag-force sa kanya. Nakita niya lang talaga ang sarili niya. Kailangan niya si Lord. At habang sumusunod siya kay Lord, nakikita niya yung changes ng Panginoon sa kanya. And sabi niya one time, habang nag-uusap kami, sabi niya, right now, I'm still talking to my friends na part ng community. At sinasabi ko sa kanila, akala mo lang hindi mo kayang magbago, pero kaya. Malay ba natin na baka kaya nangyari yan because that person can be used by God to minister to other people na hindi didikit sa'yo. Alam mo yon? Na hindi na mahihiya sa'yo. Realize the purpose. At kung makikita mo lang yun, you'll be humble to say, Lord, thank you. Ang daming pwedeng mauna, pero ako pinauna mo. We need to look at the brighter side of life. Look at the positive in every negative situation. Because it's not about your pain.
It's about God's purpose. It's not about your situation, but it's about His plan. Maniwala ka. Sabi ng book of Jeremiah 29:11, favorite mo yan, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Narinig mo yung sinabi ni Tony Gonzaga dati? That sometimes God will ruin your plan para mangyari yung plano niya. And sometimes you don't like it. Lord, nakaplano na eh. After pagka 25 ko, ikakasal ako, Lord eh. Nakaplano eh. Bakit na wala? God, bakit ganito? Bakit ganyan? Maniwala ka, mas maganda ang plano ng Panginoon. It's not about what you want, but it's about God's will. Kung ano yung gusto ng Panginoon. It's not about your need, but it's about His power, His abilities to supply. It's not about your sickness. Kung meron man sa atin dito, Lord, ba't naman ako nadapuan ng sakit na to? May isang kilalang Christian group na yung isang singer nilang babae, she was diagnosed with cancer. And one time, she was interviewed. Sabi niya, did you ever ask God kung bakit ikaw yung nagka-cancer? Sabi niya, no. I never asked God kung bakit ako ang nagka-cancer. I prayed to God, tulungan niya ako in this process. I-heal niya ako. Yun yung usapan namin ni Lord. But to ask Him, sabi niya, bakit? Bakit hindi mo tinanong si Lord? Sabi niya, napakatalino ng Diyos. Alam ko, alam niya yung ginagawa niya. Sabi mo sa katabi mo nga, remind mo siya, sabi mo sa kanya, alam ni Lord ang ginagawa niya. Tayo, alam mo yung brain natin, sobrang liit. Wala sa kalingkingan ng brain ni God. Alam niya ginagawa niya. So it's not about your weakness or sickness, but it's about His power to heal. It's not about your sin, but it's about His salvation. O talking about weakness, it's not about your weakness. But, Lord, di kasi ako magaling dito eh. Hindi kasi ako magaling dito. Di ba si Moises? Sabi ni Lord sa kanya, punta ka kay Pharaoh, palalayain mo ang aking bansa. Sabi niya, Lord, bulol ako. Lord, di ako magaling magsalita. Lord, di ko alam paano gawin yan. But you know, it's not about Moises' weakness, but it's about God's power in him. Kaya meron dito, Lord, di ako magaling dyan. Pero alam mo, may calling ka kay Lord. Alam mo, pwede kang gamitin ng Lord. It's not about your weakness, it's about His strength. It's not about your, sino dito naranasan mo ma-humiliate, napahiya. Pero it's not about it. It's about God's way to promote you. Kasi kaya kang i-vindicate ng Panginoon. Dito, sa panahon ni Joseph, it's not about his prison. But it's about God's way of promotion. Kala mo lang kinukulong ka. Pero ang totoo, pinopromote ka pala. It's not about your rejection. Sino dito naranasan mo ma-reject? Pag ako tinanong nyo, Pastora, ano yung pinakaayaw na ayaw mo sanang mangyari o maramdaman? Rejection. Understandable because I'm a people person. Ayaw na ayaw ko yung nare-reject ako. Sino ba mo may gusto? Pero hindi dahil ayoko, hindi nangyayari sa akin. Maraming pagkakataon, I was rejected. Sa mga fresh graduates dito, congratulations kung sa unang trabaho mo, matanggap ka kagad. Pero wag mo namang maliitin ang sarili mo at wag mong isiping hindi ka magaling kasi na-reject ka. Realize the purpose. Maybe si Lord, hindi niya ako gusto dito magtrabaho. Maybe merong mas maganda, mas may greener pasture pa sa akin. It's not about God's way. It's not about your humiliation. It's about God's way na i-promote ka at ilagay ka sa tamang trabaho. Kasi I want to tell you this, young professionals, it's not just about the work or the company. Pag naghahanap ka ng trabaho, kailangan God-given job. Because if it's God-given job, nandun ang success. Ganda nga ng posisyon mo. Ganda nga ng pangalan ng company. Bihira naman, pinapatay ka naman. Sirang-sira mental health mo. Mababayaran ba ng sahod mong mataas ang mental health mo pag wasak na wasak na?
yung sanity mo, pag hindi na maayos. So pray for a God-given job. I'm not saying pag God-given job walang stress. Meron pa din. Siyempre, work nga yan. I'm not saying pag God-given job walang pagod. Meron pa din. Pero nai-stress ka, napapagod ka, pero sinasamahan ka ng Panginoon at blessed ka pa rin. Hindi mo maramdaman yung sobrang stress kasi ang nararamdaman mo that you are blessed. It's not about your rejection, but it's about God's protection. Lord, para sa mga nanligaw dito, no, hindi kayo naging kayo. Lord, bakit niya ako binasted? Ginawa ko naman ang lahat. Alam mo yun? Binigay ko naman yung gusto niya. Sinuyo ko naman siya. Lord, bakit niya ako binasted? It's not about your rejection, kapatid. It's about God's protection. Pinoprotektahan ka lang talaga ni Lord. Hindi mo alam yun ang busted sa'yo, whether lalaki o babae yan. Kasi sa panahon natin ngayon, no, pati babae naniligaw na din. Halimaw pala pag nagagalit, pag nagugutom. Okay? So, pinaprotektahan ka lang ni Lord. Hindi siya ang para sa'yo kasi mawawasak ka dyan, di yan magiging okay. It's not about you. It's about Him. Kaya ang ganda ng sinabi dito ni Joseph. Sabi niya dito, God sent me here ahead of you to save lives. Salamat na lang kasi merong magaling na Diyos. So God is telling you, anak, this time it's not about you. It's me. Let God handle it. Okay, tabi mo, si Lord na. Okay, masyado ka ng stress. Masyado ka ng nalulungkot. Masyado ka ng umiiyak sa unfair na treatment sa'yo. Tabi mo, si Lord na bahala. Realize the purpose. As I conclude tonight, 3 bagay na kailangan nating pagsumikapang gawin for us to handle unfair situation or issue of unfairness in our lives. Number 1, remove bitterness. Choose to be a better person in every pain, in every hurt, in every unfair situation. Number 2, minsan maiisip mo lang, Lord, parang lugi ako ah. Siguro deserve naman nilang masungitan, deserve naman nilang mapagalitan, deserve naman nilang sigawan ko sila, Lord. But when you choose to be, Lord, deserve naman nilang maharap nila yung consequence ng actions nila. Ako magbibigay ng Lord. Sometimes we feel lang na mukha tayong defeated. Pero alam mo, to be honest, hindi. Because at the end of the day, hindi mo sila ginaya. At the end of the day, hindi ikaw naging sila or hindi sila naging ikaw. So remove bitterness. Pangalawa, reflect God. Tandaan mo lagi si Lord in control ng lahat. Di mo man alam ngayon kung paano ka i-vindicate ni Lord, but God will vindicate you to that unfair situation. Magugulat ka na lang. And number 3, ang tawag doon, realize the purpose. Isipin mo lagi, Lord, bakit nangyari lahat ng ito? Papaalala sa'yo din, Lord. Nak, ganito kasi. Nak, ganito. Nak, ganito. And I want to end reading some of the passages how Joseph was able to be like this sa panahon ng journey niya. Nasa chapter 45 tayo, but sa Genesis chapter 39, makikita natin doon, verses 2 and 3, sabi niya, the Lord was with Joseph, and he prospered, and he lived in the house of this Egyptian master. Nung panahon na naisangla na siya, or nabenta na siya sa Egyptian master, the Lord was with Joseph, and he prospered him there. When his master saw the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, inalagaan siya ng master. Kita din ng ibang tao. Si Lord, sinasamahan niya to ah. Pagdating ng verses 20 to 21 ng chapter 39, sabi niya, but while Joseph was there in prison, nung panahon namang nasa prison si Joseph, nangyari, the Lord was with him. Pagdating ng verse 23, the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Ooh.
Now I know. Joseph was able to handle yung unfair na situation na yan because the Lord was with him. Kahit anong sitwasyon ng buhay mo, kapatid, kapag si Lord ang kasama mo, maniwala ka, success yan. Pero kahit ganong kaganda ng sitwasyon, pag wala si Lord dyan, defeat pa rin ang mararanasan natin. Habang ako ay nagko-contemplate, I think, last Monday, sa ituturo ko ngayong araw na ito, bigla akong pinakitaan ni Lord or nakaisip ng isang bilog, circle, parang ito. Yan, circle. Tapos bigla akong napatanong. Sabi ko, ilang angle kaya? Balik muna tayo sa math mo, sa math subject mo. Ilang angle kaya ang magagawa sa isang circle? So, na-research ko. At sabi ni Madam Google, sabi niya ganito, a circle contains an infinite number of angles when viewed as continuous curve that turns a full 360 degrees, with each point on the circle representing a different angular position. So sabi ni Google, ang isang circle daw, nagko-contain siya ng infinite number of angles. Nagpo-produce siya ng different angles. So habang kino-contemplate ko yon, nireflect ko yung pag-uusapan natin ngayon. You know, we are living in this world that this world can treat you unfairly. Ang mundong ito ay kaya kang i-treat ng sobrang unfair. Yung wala kang ginagawa, pero ayaw ka nila. Anong ginawa mo? Kailangan mong maunawaan na sa mundong ito, may mga taong hindi ka gugustuhin. Right? Ano pa? Yung ginagalingan mo naman, pero walang nakaka-appreciate. Kailangan mo maunawaan na sa mundong ito, hindi lahat ng tao makikita yung galing mo. Hindi lahat ng tao gusto kang palakpakan o papalakpak sa'yo. Minsan nga may achievement ka, yung mga tao, instead na palakpakan ka, binubu ka pa eh. That's unfair. Wala ka namang ginagawa sa kanila. All you are trying to do is to what? To climb the ladder of success. Kailangan mo maintindihan, kahit ikaw ay, bakit ganun sa mga kaibigan ko, I'm all ears pag may problema sila. I listen to them. Pero bakit pag ako'y may problema, walang nakikinig, walang gustong makinig? Kailangan mo maintindihan na hindi lahat ng tao pakikinggan ka. At hindi lahat ng tao mag-i-spend ng time para magkaroon ng pake sa pinagdadaanan mo. Unfair? Yes. Pero sa panahon na nangyayari yun lahat, dito sa mundo, remember that a circle contains an infinite angle. Kung yung angle na nasaan ka ngayon, ay mukhang hindi maganda, mukhang unfair, hindi favorable sa'yo, there's a lot of angles in life na sana makita mo, hanapin mo, Lord, saan yung angle na nandun ka? If you view life, for example, you view life this part, Lord, itong parte ng buhay ko, it's not working. It seems unfair. Look at the other angle. Baka may pinapakita si Lord na iba. Huwag ka lang mag-stick dun sa nakikita mo. Sometimes, all we need is a different perspective. Sometimes all we need is to ask the Lord, Lord, I want to see what you're seeing right now in me. Kasi Lord, pag ako tumitingin ako sa sarili ko mo ang dead end, pasuko, pag-give up, unfair lagi yung tao. But Lord, I want to see a different perspective. But this time, it's not gonna be the perspective of people around me. I want to see your perspective about me. At pag nakita mo yung perspective ng Panginoon, kung pasuko ka na, makikita mo si Lord, hindi yan ang perspective sa'yo. Ang paningin sa'yo ng Panginoon, mananagumpay ka.
You're a victorious one. Ang perspective, ang tingin sa'yo ng Panginoon, di ka talunan. Maaring sugatan kasi lumalaban, pero hindi ka talunan. Sabi mo nga sa tabi mo, di ka talunan. Ngayong panahon na to, pwede mo nasasabi mo, unfair naman Lord, ang unfair naman God. But I wanna tell you, pag nakita mo yung pinakamaganda ng plano ng Panginoon, makikita mo, yun yung perspective ni Lord eh, nak. Tingin mo lang ngayon unfair. But my blessing for you is on its way. Don't give up. Kung tingin mo sa sarili mo, Lord, ganito na lang ako lagi na lang akong nag-give up. Ang tingin sa'yo ng Panginoon, nak, no, you're strong. Lord, I'm not good enough. Tingin sa'yo ni Lord, no, nak, you're enough. Lord, di naman ako kamahal-mahal, no? Paano kayang sabihin ni Lord na kamahal-mahal ka? He died on the cross for you. Just to express His love. Kasi you're lovable. Kung yung sitwasyon mo ngayon, hindi maganda yung angle. Ang circle, it contains infinite angle. Look for another angle. Maybe God is telling you right now, nak, tingin ka sa kaliwa, sa kanan, tingin ka sa likod, tingin ka sa baba, or maybe God is telling us tonight, or maybe magre-reklamo ka, Lord, wala na eh. Tumingin ako sa kaliwa, walang maganda. Tumingin ako sa kanan, walang maganda. Tumingin ako sa likod, lalo na Lord, ang pangit ng Pasko. Tumingin ako sa present, Lord, wala namang kwenta. Maybe God is telling you, anak, tingin ka sa taas. May maganda pa akong plano sa'yo. I want everybody to stand right now in the grace of God. Because I believe in my heart that God is ministering to us tonight. I want to pray for all of us here. And anyone in this room na maybe, kahit po mga nasa online, maybe ito yung dinadaing mo kay Lord eh. Lord, ang unfair naman. Ba't ganito? Ba't ganyan? God is not yet done. Matalino siya. I want you to close your eyes right now. Wherever you are, sa ating po mga nasa online, I want you to close your eyes if you may. And I just want you to feel God's presence tonight. Because He's here. He's there inside your circle, inside your world. He never abandoned you. He never ignored you. And definitely, He will never treat you unfairly. He's just waiting for you to reflect on Him, to call on to Him, to ask Him. Ngayong gabing ito, habang tayong lahat ay nasa presensya ng Panginoon, anyone in this room, ito yung hinaing mo kay Lord, Lord, ang unfair. Ba't niya yun ginawa? Lord, ang unfair, bakit? Ba't ganun yung nangyari? Lord, bakit di ka nag-yes sa prayer ko? Siguro yun yung mga dala-dala natin ngayon. Lord, bakit hindi ako na-promote? God, bakit di ako nakakuha ng mataas na grade? Lord, bakit hindi ako nakakaranas ng pagmamahal na nais ko? Maybe yan yung mga tanong natin sa Lord na nakakaramdam tayo na, Lord, ang unfair. But tonight, let God deal with it. He's powerful enough to deal with it. Hayaan mo maranasan mo ngayon yung lahat ng kulang or sagot sa tanong mo ngayon. Di natin kayang arukin yung pag-iisip ng Diyos. Sobrang lawak. Sobrang talino ni Lord. So don't try to put His mind to yours or your mind to Him. Kasi the book of Isaiah said, sinabi niya doon, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts.
Akala natin ito yung magpapasaya, akala natin ito yung magpapaka-okay sa atin. Pero nakikita na ni Lord lahat. Big picture. Hindi yan ang okay sa'yo. And remember this, He is a good Father. And a good Father will not allow His son or His daughter to be ruined. Ngayon ka lang iiyak, pero mas iaalaw na ni Lord na umiyak ka ngayon kasi hindi nangyari yung gusto mo. Kesa naman, umiyak ka habang buhay. Kasi pinilit mo yung gusto mong mangyari. God has a better plan. He has a better plan. Why don't we cling to that? Why don't we accept that? Kung meron man sa atin ngayon, ang panalangin mo, Lord, I just want to realize the purpose of everything. God, I want to reflect you, God. Lord, gusto ko lang talagang makita. Kagaya, Lord, ni Joseph. Lord, gusto ko lang talagang makita, Lord, na sinasamahan mo ko kahit mahirap yung sitwasyon ko ngayon. Lord, nasa prison ako, but I want you to be here also, God. Be with me here. And that's enough for me. Lord, nasa hindi ako magandang sitwasyon, Lord, pero please, tulungan mo akong makalaya dito. If this is your heart's desire, this is your heart's prayer right now, this is the right time for you to trust God, for you to believe in Him. Ito yung tamang panahon para ipagkatiwala mo naman sa Kanya yung buhay mo. Tapos na yung ikaw, palaging ikaw, gusto mo, plano mo. This time, i-embrace mo yung plano ng Panginoon. Because it's bigger, it's greater, it's beautiful than our plans. So, kung sino man sa atin dito, ito yung panalangin mo, Lord, gusto kong yakapin yung plano mo sa buhay ko. Gusto kong ipagkatiwala yung buhay ko sa'yo. Lord, naniniwala ako. Kung ako lang ang may hawak ng buhay na to, Lord, hindi to magiging perpekto at hindi to magiging maayos. Pero Lord, kapag ito'y nilagay ko sa mga kamay mo, Lord, I know, God, hawak mo ko. Ano man ang mangyari sa akin, Lord, alam ko hindi. Panginoon, di mo ko hahayaang mawasak. If this is your heart's desire right now, I'm gonna ask you to raise your hand habang lahat nakapikit. Mabilis lang. Na parang sinasabi mo, Lord, ako yun. Ako po yun. And I'm gonna pray, we're gonna pray. We're gonna make it a prayer, a declaration, our confession of our faith to the Lord. Kung ikaw to, just raise your hand. 1, 2, 3. At habang nakataas ang kamay na yan, sabi mo, Lord Jesus, Lord Jesus, I come before you. I come before you. I know I'm a sinner, I know I'm a sinner, but I believe but I believe that you are my Lord that you are my Lord, and my Savior. my Savior. Today, Today, I accept you in my life. accept you in my life. Forgive me Forgive me from all of my sins. for all of my sins. Cleanse me. Bless me. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Kung first time mo yan pinanalangin or maybe nire-dedicate mo yung life mo sa Panginoon, I want to tell you right now, God is still in the business of fixing lives. He is still in the business of healing His people. He's still in the business in putting great plans to His sons and daughters. Sons and daughters, yes. Na sinabi po sa John 1:12, sino man daw ang tumanggap, manampalataya sa Kanya, bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ay hindi isang relihiyon. We're not talking about religion here, but we're talking about your relationship with God here. And the moment that you confess that He is your Lord and Savior, that's the moment na binigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. And when you are a son, when you are a daughter of God, kagaya ni Joseph, meron bang unfair na situation pang mangyari sa'yo? Alam mo that at the end of it, it will still be your victory. At the end of it, it will still be the glorification of God. Father God,
We thank you for your word. At ngayong oras na to, Panginoon, nagpapasalamat din po ako, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon nakareceive ng word mo. God, tonight, I pray for each and every one. Nandito man sa on-site and even, Lord, na nasa online. Lord, di ko alam kung ano yung unfair, injustice na naranasan po nila sa buhay that cost them a lot of pain. Maybe cost them trauma. Maybe cost them not to have a good sanity, Lord. Lord, right now, I pray for your intervention, God. I pray for your move. I pray for your power. And I pray for your healing touch right now. Pagalingin mo po ang taong ito. Sa pain, sa trauma na kanya pong naranasan. Tulungan mo siya, Lord, not to become a bitter person. But help this person, God, na lalabas siya, Lord, sa sitwasyon na ito, na mas naging better po siya kaysa dati. God, I pray for each and everyone na nakaranas, Panginoon, ng unfair na treatment. Ang masakit, Lord, minsan sa kamag-anak pa. Ang masakit, Lord, minsan sa taong pinagkatiwalaan at minahal. God, I pray that as you forgive her, him right now, as he or she receive that forgiveness that comes from you, I pray, Father God, na tulungan mo rin siya, Panginoon, na makapag-release ng forgiveness to that person. Nang sa ganun, Lord, hindi po siya makulong sa bitterness, God, ng kanyang puso. Tulungan mo siyang mag-release ng forgiveness. Heal this heart. Heal this soul right now. Every broken heart be healed. In Jesus' name. Every broken soul. Lord, nag-cause, Panginoon, itong unfair treatment na to, nag-cause sa kanya, Panginoon, para hindi rin maging maganda yung tingin niya sa buhay. Nag-cause, Lord, para hindi rin maging maganda yung tingin niya sa sarili niya. God, I pray right now for the renewing of mind. Palitan mo po itong maling isipan na to. Palitan mo po itong negativity to, God, ng positivity na nanggagaling po, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita. That days, or maybe that moment may not be good, but you remain good to her. You remain good to this person, God. To him. At kung meron man sa amin dito, Lord, pakiramdam niya na sa unfair situation ay tila baga, Lord, na betray siya, na nakawan siya, nawawalan siya ng peace sa oras na ito. God, I pray, ikaw po ang maging kapayapaan ng taong ito. Everyone who's worried right now, God, I pray for that peace that transcends all understanding, God. Dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, ikaw po magbigay sa kanya ng rest na ito, ng kapayapaan na ito. Lord, i-rest mo po yung mind niya, i-rest mo po yung heart niya, as you heal this person right now, God. And Lord, we also pray for those people who treated us unfairly. This may not be usual for you to hear me pray this, but if you believe that God has a better plan, you're gonna agree to this prayer. Lord, you said in your word, inutos mo, Panginoon, it's actually your command that we should love our enemies, that we should pray for them and bless them. This may not be that easy. This may not be usual. But Lord, ngayong araw na ito, gusto lang naming sumunod sa'yo. So I'm leading this person right now, God. Ngayong oras na ito, those people who treated us unfairly, God, we pray for them. We release forgiveness to them, God.
And Lord, today we bless them. Dalangin namin, Panginoon, hindi man tama yung ginawa niya sa amin, hindi man tama ang ginawa niya sa iyong mga anak, pero ang dalangin namin, Lord, makilala ka niya sa buhay niya. Nang sa ganun, Lord, mas patuloy siyang mabago at hindi niya na po magawa ayon sa Panginoon sa ibang tao. God, tulungan mo kami to forgive them every time that we remember them. I pray, Lord, na maalala namin, Panginoon, na nag-release na kami ng forgiveness sa kanila. And Satan has no hold sa aming po mga buhay. Wala na po siyang stronghold sa amin, Lord. Because right now, we are releasing ourselves from bitterness. Pinapalaya po namin ang aming mga sarili sa anumang tanikala, Lord, na nakalagay sa amin, na naka-chain kami, Panginoon. That heart of unforgiveness, God, we are releasing ourselves from it. The heart of bitterness, Lord, we're releasing ourselves from it, God. And Lord, today, magtitiwala kami sa iyo. Maniniwala kami, Panginoon, na kung kaya mong gawin yun kay Joseph, sa dami ng pinagdaanan niya, kinaya mo pa rin gawin siyang successful. Ginawa mo pa rin yung purpose mo sa buhay niya at napangyari lahat ng plano mong maganda sa buhay niya. God, naniniwala kami ngayon na yun din ang gagawin mo sa amin. Hindi man naging maganda yung past namin, or maybe even, Lord, yung naranasan namin few days ago, weeks ago, months ago, a year ago. But God, we believe in your power. And we believe, God, that you can restore everything na naruin. Lord, kaya mong ibalik lahat ng ninakaw sa amin. At kaya mo, Panginoon, dalhin kami sa pinakamagandang lugar na amin pong makikita. Today, God, we confess that we believe in you. We will trust in you. We will just allow you to move in our lives. Simula ngayon, Lord, hahayaan ka namin kumilos sa bawat sitwasyon na aming pong buhay. We will submit in your will, God. We will submit in your plans, Lord. And you're gonna create a wonderful story of our lives. You're gonna create a testimony like what happened to Joseph, God. We receive it. Receive that victory. Anyone who received the victory that comes from the Lord, you can confess and sing this song to God. Kung nagtitiwala ka na matalino ang Diyos at may kaya pa siyang gawin, you can sing this song to the Lord. Or if you don't know the song, just confess your trust in the Lord. Maniwala ka na ang Panginoon ay hindi pa tapos. Siya ay matalino. At alam niya ang kanyang ginagawa. He's in control of everything. So right now, just trust Him. Sandal ka sa malakas na Diyos. Sandal ka sa matalinong Diyos. Sandal ka sa magaling na Diyos. Thank you, God. Salamat kasi may Diyos na kagaya mo. Salamat kasi may matatakbuhan kaming Diyos na malakas at makapangyarihan sa lahat. Thank you, Father God. Once again, just declare this to God right now. I trust in God, my Savior, the one who He will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Let us sing the bridge of this song to the Lord. I sought the Lord and He heard and He answered. Tuwing lalapit ka sa Kanya, papansinin ka niya, sasagutin niya ang iyong mga panalangin. Kikilos siya sa
trust in God. Come on. My Savior, the one Let Him hear your voice. never Let Him hear how you trust Him. He will never fail. Panginoon, ano pa man na maging sitwasyon po ng buhay namin simula ngayon, ano man pa man po mag-arise na mga issues, Lord, sa buhay po namin, God, we will continue to trust you with our issues, God. Patuloy kaming maniniwala at mananampalataya na sa bawat issues na haharapin po namin, sinasamahan mo kami at bibigyan mo po kami, Panginoon, ng katagumpayan. Lord, hayaan mo, Lord, na sa bawat situations na ito, kagaya ng nangyari kay Joseph, God, ikaw po ang maitaas. Glorification mo, Lord, ang pinaka-importante sa lahat. Hayaan mo po, Panginoon, magdala kami, Panginoon, mag-act kami, magsalita kami ng mga bagay, Lord, that will glorify you, God, in our situation. Salamat po, Panginoon. Thank you for the assurance. Thank you for the victory. And most especially, God, thank you for the healing na binigay mo po sa amin ngayon. We give you all the glory and praises, God, because you deserve it all. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, a big clap offering to Jesus right now. Come on.